Ayun, magandang maayong buntag 'no, maayong buntag sa atong mga kaigsuonan diha sa Visayas ug Mindanao 'no. Siyempre pa sa mga kasamahan natin sa Katagalugan 'no, magandang araw sa inyong lahat 'no. Ito ang inyong lingkod si Carlo Critico 'no. Ah, Pag-usapan lang natin 'tong ano, abangan natin pala mamaya 'no, abangan natin mamaya yung TRICOM 'no, TRICOM committee. So, bago uli 'no, yung bukod sa Quadcom, may TRICOM na binuo itong si Dan Fernandez, tungkol yata ito dun sa mga committee na mag-usap-usap tungkol dito sa napakalala na, ah, ano bang tawag natin diyan, napakalalang problema nato 'no, sa mga kung sa Bisaya natin sa Tagalog, sa Bisaya problema nato sa, social media 'no. So, nung naistorya nato na dako kay tag problema, ah, para sa ako kung kamo pod ah, nakahibalo o napil 'no, napil ninyo nga daghan kayong intriga, ah, maritisan, fake news, misinformation, misleading sa atong social media 'no. Facebook man yan, Reels, TikTok, YouTube 'no. Kana bang mga kung sa Bisaya pa kana bang mga intriga nga wala gyud sa lugar 'no. Murag nagahimo sila istorya nga dili tinuod 'no. Way problema sa pag-ano, pag, maging content, creator o vlogger 'no. Basta 'wag naman yung gawa-gawa lang kahit walang, katiting na ebidensya. Wala man lang parang, bulong-bulungan kung sa Tagalog pa 'no. Wala man lang bulong-bulungan na basta't nagkuwento ka lang na yun ang nangyari pero yun pala, walang suporta mula sa mass media, sa totoo sa tinuod nga mga reporter, sa madyaryo man o sa radyo o TV 'no. Nanghimo kag istoryang wala gyud sa lugar 'no. So, daghan kaayong problema nato. Ang mga tao, makakuha og balita, makakuha og impormasyon nga piki di ay 'no. So, kining atong, Quadcom, mopatawag og, imbestigasyon 'no. Moimbitar sila mga vlogger 'no. So, mo'y atong huwaton 'no. Paminaw mo, pamana-an-aw mo 'no, mga kaigsuonan, mga kababayan, manood kayo, makinig kayo. Tingnan natin kung unsa kaisog 'no, kung unsa kaisog ning atong mga vlogger 'no. Kini sila nga mga vlogger, labi na ang mga vlogger ni Duterte 'no, kung tawagon nato mga DDS vlogger 'no. Kinsay wala kahibalo nga ang pagba-vlog ay nagsugod yun na siya panahon ni Duterte, 2016 or, ah, mas early pa, mga 2015 'no, 'no. Kung wala mo kadumdum, diha nabuhi sila Mocha, sila Thinking Pinoy 'no. Tanan nga mga nag, nagsugod sa YouTube o sa Facebook nga mga taga-video-video lang sila sa nung araw 'no, taga-video-video lang sila sa mga kung asa moadto si Duterte, yung PDP ni Duterte, yung ganiyang mga tauhan. Video-video lang sila 'no, pero tungod sa sikat si Duterte atong panahona, daghan kay mo-tan-aw. Siyempre di naman lahat ng, media men ay, masusundan ang pinagagawa ni Duterte.
Pero tungod sa daghang kayong mga may cellphone ug dali na kayo mohimo ron og mohimo og video nya imong i-upload, no? Mohimo kag imong, channel, no? Bisag ka imong Facebook pwede nimo himuon imong, page, Facebook page, no? Para makapag, upload ka ng mga video. So, 2015, 2016 ning daghan ang mga ginaingon nato nga mga, vloggers, no? Puwedeng tawagong sila mga political vlogger o puwedeng tawagon nga mga, Duterte, campaign, creator, no? So, diha gyud nagsugod, no? Sila Thinking Pinoy, sila pati yan sila Arnel Ignacio, sila Mocha, yan ang mga natatandaan ko talaga ng mga yan yung mga pasimuno, yung nagsimula talaga ng pagba-vlog at bini-build up si Duterte. So, wa tay problema ana, no? Kita ako, ang uban pa, way problema sa pagba-vlog, no? Kay pwede man na makatabang para makahatag og impormasyon sa taga-tanaw kung naa kay 1,000, naa kay 5,000 nga mga followers, nakahatag kag impormasyon nila, no? Mga balita, mga nahitabo sa nasod, no? Kung sa Tagalog, mga balita at mga nangyayari sa bayan, mga nangyayari sa politika, no? Okay lang yung pagba-vlog. Ang hindi talaga okay, yung fake news, no? Para lang, mapaboran ang imong, idolo, no? Ay mohimo na kag balita nga peke or, mga misinformation. So, mga paninira, mga pangungutya, no? So, kining, Quad Committee o kining, mag-imbestiga nga kinahanglan nato tan-awon, no? Kining, pamumunuan ni Dan Fernandez ay sasaliksik at iniimbitahan, no? Mas marami ang iniimbitahan yung mga DDS vlogger, no? Yun nga lang hindi na nila maimbita si Ambot, ewan ambot kung maimbitahan pa nila si Thinking Pinoy, no? Pero murag wa ko kahibaw kung aktibo pa si Thinking Pinoy, no? Mayroon pang Rio, eh. Nung araw may Rio pa, 2016, 2017. Mga bakla yun, no? Mga malalaking tao. Mayroon pang isang vlogger noon na kay laking tao pero kung sa Bisaya bayot siya, bakla siya. Grabe mamalikas, no? Grabe magmura, no? Minumura lahat ng kalaban, lahat lang pumupuna kay Duterte noon, minumura niya, no? So, di ko alam kung buhay pa yung mga yon, ano, pero ang nagpatuloy, tingnan niyo yung sa screen ninyo, no? Yan sila Jason Sa, nabuhayan na rin yan, sila Banat Bay, yan sila Trixie Cruz Angeles, yan mga nagpatuloy yan, si Maharlika, no? Yung Boss Dada na malaking katawan at yung kanilang marami yan, 40 nga daw, 40 mahigit yung inimbitahan, no? Kape muna tayo mga kababayan, mga kaigsunan. Yun, 40 daw ang inimbitahan ni Dan Fernandez at saka yung mga kasamahan niya sa Kongreso. So, ang sa akin lang, no, ito mga kakardo kritiko o kahit na ngayon ka lang nakapanood sa akin, no. Ang sa akin lang, ito yung pagkakataon na umatin kayo, no. Umatin kayo. Kung talagang, sinasabi niyo na hindi kayo yung mga vlogger ng fake news,
hindi kayo mga vlogger ng mga disinformation, mga misinformation ng mga vlogger, mga nagpapakalat ng mali o peke o dina-downgrade, 'no? Or kung kakampi niyo naman, binubula niyo. Kumbaga parang dinadagdagan yung kwento, 'no? Para lang talaga ma-build up yung ah, inyong iniidolo, kagrupo o kapartido o nagbabayad sa inyo. So, dumalo kayo, 'no? Ito ang challenge nato sa ila, ang hamon natin sa kanila, dumalo kayo. Si si Attorney Insurrecto, si Attorney Ricky Tumutolgo ay pagkakaalam ko dadalo, 'no? Ah, 'Di ko rin alam kung inimbitahan sila Attorney Claire, 'no, sila Attorney Libayan, sila Kayo at si idol na Christian na Esguerra ba? Si Esguerra, 'no? 'Yun. Si ano, si yung isang may pagka-Chinese na content creator din o vlogger din ano. 'Di ko alam kung inimbitahan 'yun. Pero ang bali-balita ko mga kababayan, marami talagang inimbitahan mga DDS vlogger, 'no? Alam niyo kung bakit, 'no? Marami kasi talagang noon pa 'yan, ewan ko lahat siguro ng nagfe-Facebook, nagyu-YouTube, 'no? Ito, marami silang sinasabi ngayon na hindi sila fake news, hindi sila kakalat ng mga pangungutya o pambabastos o pagmumura. Pero sa totoo lang, noong 2016, 2017, 2018 talagang sinasabi ko sa inyo talagang mapangutya ang mga vlogger no'n. Wala na sa lugar, mahilig magmura. Bakit? Yung presidente pa lang, 'no? Yung presidente pa lang na hinahangaan nila, na hindi natin alam kung yung bang presidenteng yun ay nagbabayad sa kanila. At ito mga kaibigan ano, sa totoo lang, nung mga panahon na yun kahit hindi ka bayaran ng mga Duterte, basta't magtayo ka, magbuo ka ng channel na na pabor kay Duterte, libo-libo ang manonood sa'yo. Kaya nga nabuhay yan sila ano, Banat Bay. Kasi lahat ng mga followers niyan, lahat ng subscriber niyan, kahit sila Mocha, 'no, ang mga subscriber at follower nila mga DDS, mga naging kumbaga mga botante, yung mga naniwala kay Duterte. So, kung hindi niyo pa alam, 'pag maraming manood, kumikita sa YouTube or kumikita sa Facebook ang isang vlogger o ang isang content creator. So, puwede na noong 2016, 2017, puwedeng hindi sila sinusuhulan ng kampo ni Duterte, kampo ni Sara, 'no, puwede. Pero kumikita sila dahil sa dami nung nanonood. Ngayon, ipagpalagay na lang nating nabawasan na ang tagapanood, puwedeng may nagbabayad na, 'no? So, kung hindi ka na gaanong kumikita sa iyong views, sa iyong mga views ng iyong followers, sa views ng iyong mga subscriber, ay malamang baka may nagbabayad na diyan, 'no? May palihim ng nagbibigay sa kanila ng sweldo, 'no? So, ulitin lang natin ano, bakit ko pinagdidiinan na mayroon talagang pangungutya, pambabastos, disinformation. Ito bibigyan ko lang kayo ng mga naalaala ko ano, sa dami-dami ng mga pinagsasabi ng mga vlogger sa YouTube, sa TikTok, sa Reels, sa Facebook.
Kung naalala niyo pa ito, ha, yang si Mocha, ilang beses naglabas ng content 'yan, ng peke, ha. Naglabas pa 'yan ng isang, video na kung saan pulis ang mga involved doon, nakikigagagaling na, 'no. Maalala niyo 'yan kung napanood niyo, kay gagaling. At doon sa kanyang content, pinapalabas niya na mga pulis, PNP 'yun, mga pulis, Philippine Police, 'no. At pinangangalandakan niya na kung hindi dahil kay Duterte, hindi maging gano'n kagaling ang mga pulis na 'yun. Ewan ko kung aaminin niyo 'yan, ano, lalo na kung inidulo niyo rin at binoto niyo rin si Duterte. Malamang, napanood niyo 'yun at napabilib kayo at nakumbinsi kayo. At yung, ah, content na 'yun na in-upload ni Mocha ay milyon ang nakapanood yata nun. Maraming nag-share, 'no, maraming nag-comments at maraming nag-share at palakpakan pa, 'no. I love you Tatay Digong pa, yung mga comments dun, 'no. Pero after yata ng isang buwan, nalaman na hindi pala pulis, Philippine Police yun, hindi pala PNP yun. Tingnan niyo kung, paano namanipula ng vlog na yun ni Mocha yung kaisipan ng mga Pilipino, yung kaisipan ng mga nanood, 'no. Nakumbinsi ang mga Pilipino na kagagawa na nga ni Duterte yun at ang galing na nga ng PNP sa ilalim ni Duterte. At malaman-laman mo after one month, 2 months, fake pala. Dahil nalaman na yung palang, video na yun ng mga kapulisan ay pulis sa Colombia or pulis, ibang bansa, 'no? Isang klase ng ano yun, kung tutuusin, niloko ng vlog na yun, niloko ng, video na yun, niloko ni Mocha ang mga Pilipino. Pinaniwala niya na gano'n na ang mga kapulisan natin. Pangalawa, at marami, maalala ko lang, ano, lahat halos ng mga DDS vlogger nun ay ginawang content yun. Sinuportahan nila. At pangalawa, naglabas din si Mocha ng, fake rape victims, 'no, na ginamit na naman ang mga durugista daw ng mga Pilipino, wala ng awa, ng rape doon, ng rape dito. At ginamit niya yung, video na naman na yun para palabasin na napakatalamak na ng krimen. Hindi natin sinasabing, hindi talamak, pero ang masama sa vlog na yun ay, peke. Dahil yung, pinakita niyang biktima ay hindi naman pala Pilipina, 'no? Isang, Brazilian, teenager. Venezuela ba o Brazilian na teenager. Tingnan niyo, napaniwala na naman yung mga bibihira tumingin sa YouTube, bihira tumingin sa Facebook, hindi rin tumitingin sa mass media, yung mga TV station. So, akala niya talagang totoo yun at sinuportahan na naman ng daang-daang, vloggers yun. So, nakumbinsi na naman ang mga mamamayang Pilipino na nakapanood doon. Talaga namang ang comment ng mga tao doon, bitayin na ang mga lahat na mapatunayang, nagda-drugs. Dahil nga daw, talamak na ang krimen, talamak na ang mga kung ano-anong pinagagawa daw. Uulitin ko, ano, hindi natin na sinasabing walang krimen nung panahong may drugs. Pero wag naman magbalita ng peke. Wag naman magbalita ng fake news, 'no? Ano pa, kahit nung panahon ng kampanya ito, sa lahat ng mga nanonood sa akin ngayon, hahamunin ko kayo.
nung panahon din ng kampanya. Kung hindi ako nagkamali after ng 2016 may, after after 3 years mayroong eleksyon. Local election yata yun o kung ano man, 'no, na tumakbo na yung mga sila Trillanes, sila Marujas. Sino ang sino ang hindi o sino ang makakalimot doon sa pinalabas nilang, edited video na naman o edited photos na naman. Natatandaan niyo ba yung, nagpakalat sila ng, picture ni Marujas. Ako hindi ako Marujas ano, pero nagpakalat sila ng picture ni Marujas na umiinom sa isang, poso na ang ginamit ay plato. At doon ay talaga namang grabe ang pangungutya, grabe ang pagsasabi nila ng bobo, tanga, 'no? Mayro'n bang, vice president o senador na iinom sa, plato na mayroon namang baso, 'no? Grabe ang, pangungutya. At after ng, ilang buwan uli, 'no, ang daming nakumbinsi, 'no? Lahat halos ng nakapanood nakumbinsi at pumalakpak or kinutya din si Marujas, 'no? Dahil nga daw sa, napaka-biro-biro, 'no? Napakasyunga, biruin mo iinom sa plato, 'no? Pero after 1 month, 2 months, napatunayan edited na naman pala, 'no? Yung picture na umiinom siya sa kamay, gamit ang kanyang kamay ay, inedit at nilagyan ng plato. Tingnan niyo kung gaano kalala yung, pamimiki ng ating mga vloggers daw na magbibigay daw ng, free speech. Magbibigay daw ng mga impormasyon na makakatulong sa mamamayan. Paano makakatulong yung isang, impormasyon o isang vlog o isang content na edited, peke, 'no? Walang problema kung maglalabas ka diyan ng picture ng kung ano, pero dapat sabihin mo na ito ay edited lang, 'no? Pampatawa lang, pampa-good vibes lang, bakit hindi? Pero yung, nilihim mo, piniki mo at hindi ka man lang nagbigay ng, tawag nito, yung parang note, paalaala na fake lang 'yan, edited lang 'yan. Nakakalungkot. Kaya kung gaano sila katapang magsabi, 'no, ito ang tandaan natin, kung gaano sila katapang magsabi na wala silang ginagawang fake news, wala silang ginagawang misleading, humarap sila sa Kongreso. Maya-maya lang, mga kababayan, kung di ako nagkamali mga 9:00. So, anong oras ba diyan ngayon? Nasa magna-9 na, 'no? So, 'pag hindi sila dumalo, isa lang ang, puwede nating sabihin, mga walang kwentang vlogger yang mga 'yan. Nagkukunyaring mga maisog, nagkukunyaring, hindi lalathala o hindi nagba-vlog ng mga kasinungalingan. Dahil kung wala kang kinakatakutan, hindi ka nagkakalat ng mga maling impormasyon, wala kang dapat ikatakot sa patawag ng, Congress. Yan si Jason Sa, 'no? Grabe din mag-fake news niyan. Naalala niyo yung kung gaano niya ipinagtanggol si Kibuloy, kung gaano niya, pinapalabas sa kanyang mga komentaryo na wala na si Kibuloy diyan sa POGC, na walang kasalanan, na dapat ay lubayan na. Marami yan, tingnan niyo yung mga picture diyan, 'no? Yan sila Sasot, sila yung nagpauso ng bangag ano, yung video daw na nagduduga si BBM. Ako, ulitin ko,
tulad ako ng posisyon ni Bunyog, Attorney Ricky Tumutorgo, na hindi ako maka-Marcos, hindi ako maka-BBM. Lahat ng mga nakakakilala sa akin, alam na hindi ako maka-Marcos. Kahit yung ama ay hindi ko sinusuportahan at mas na hinahabol nga natin na dapat makuha natin ang lahat ng mga ninakaw nung Marcos Sr. So, hindi ako maka-BBM. Pero, dyan sa mga fake news na naman nila sino to? Nila Maharlika, na wala naman silang mapatunayan, no? Kaya lumalabas talaga yung pagiging gusto lang nilang may i-build up, may itutulak pataas, at yung dati nilang kakampi na hindi na tumutulong ngayon sa kanilang binibuild up ay kinakalaban na nila. Kaya nga yan ang problema sa mga nagbablog na bias, no? Bukod sa nagkakalat na ng fake news, misleading, misinformation, pambabastos, pangungutya, ay ano pa tawag nito, bias pa. Dahil kunyari, bumabanat sila ng korupsyon laban doon sa isang politiko. Tandaan nyo, may korupsyon din doon sa kanilang hanay. Pero may narinig ba kayo? Ipaalala ko lang tulad halimbawa ng panahon ni Duterte. Si Guevara, sino ba yun? Teka lang yung kanyang press secretary ba yun? Yung na-involved doon sa pera ng PCSO, no? Yung kanyang Department of Justice Secretary, Guevara, pasensya na, no? Basta yung Aguirre, pasensya na, no? Si Aguirre pala, no? Dagdag pa, ayun, may sinabi ba sila? Kinundi na ba nila yung corruption ni Aguirre? Kinundi na ba nila ang corruption na ginawa ni Juan Dateo? At na-involve pa yung tulpo ilan sa mga lalaking kapatid na tulpo at si Cesar Montano. Yun kasi ang mahirap, no? Kung vlogger ka na itinataguyod mo ang paglaban sa korupsyon, dapat wala kang sisinuhin. Lahat ng may korupsyon. Ang nangyayari kasi dito sa mga DDS vlogger na to, bias. Ang nakikita lang nila yung corruption lang ng kalaban ng kanilang binibuild up o ng kanilang tatay-tatayan o kanilang partido na tinutulungan. Hindi tayo dapat ganun, no? Ang totoong nag-vlogger na kung saan ang walang ibang layunin kung hindi makapagbigay ng pagmumulat sa tagapakinig at nagnanais na gumanda ang bansa, ay dapat hindi bias, no? Kung wala ka rin dapat na pinoproteksyonan na politiko, pwedeng tumulong ka kung wala siyang ginagawang masama. Pero pag once na gumawa na siya ng masama, dapat i-broadcast natin yan. Dapat ipaalam natin sa buong mamamayan yan. Mamamatay tao man yan, corrupt man yan, kahit pag-aano natin yan ka inidolize o iniidolo, dapat kung talagang may malasakit ka sa iyong pagkatao, sa iyong mga pinagsasabi, sa iyong mga adhikain sa buhay bilang isang vlogger o influencer, dapat katinuan
o kabutihan ang lagi mo ikinakalat o ibinabalita. So yun lang ano, mga kaibigan, manood tayo sa televised na hearing ng Kongreso na pamumunuan ni Dan Fernandez. Ito ay partikular sa mga vloggers, influencer. Abangan natin kung ang mga maisog kuno ay kung dadalo ba. At pakatandaan, once na hindi sila dumalo, napakalaking question na ano ba karuwagan pala ang mga dala-dala ng mga taong yan. Okay, maraming salamat at ingat tayong lahat. Nung sa Bisaya pa, amping-amping tangdanan.